Magandang umaga po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Totoo nga po na napakabuti ng Diyos at muli nandito tayo, may panahon upang maupo sa paanan ni Jesus at muli ay mapakain. Let's just pray. Panginoon, sa sandaling ito, dalangin po namin na ikaw ang manguna. As we read your word, basahin po namin itong mga salita mo. Ikaw po yung magbigay buhay. Ikaw po yung magbigay ng pangunawa. At dalangin po namin na it will be embedded in our hearts. Titimo po sa aming mga isipan, sa aming mga puso, at mamumunga po ito. Because you are powerful and you can do that. Pwede mo pong gawin itong dalangin po namin kahit sa sandaling ito. And it is all to the glory of your name, even as we tinataas po namin ang sandaling ito. Have it your way, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, so ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay ang pananamba sa katotohanan. Noon pong si Jesus, we will read it in John chapter 4 verse 23 to 24. Ito po ay sabi po ni Jesus, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks." Verse 24, sabi niya, "God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." Sabi po dito na ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. Mga mananamba sa katotohanan at sa Espiritu, sabi po diyan. Ito po yung pinunta ni Jesus po sa mundo. Bakit po siya nagkatawang tao? Upang bigyang buhay ang lahat ng tao na patay po sa espiritual. Kaya noon po siya ay pumarito, basahin po natin sa Luke chapter 4 verse 60, meron po siyang kinagawi ang ginagawa. Saan po siya nangangaral? Saan po siya okay, so let's read it in Luke chapter 4 verse 16. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom. He stood up to read, at patuloy po may binasa po siyang skriptura. But I want us to, gusto ko pong makita po natin dito na kinaugalian po ni Jesus ang pumasok sa sinagoga upang magbasa ng skriptura o salita ng Diyos at hindi lang po magbasa kundi mangaral. Nabigyan po siya ng pagkakataon po na gawin po yun. Kung hindi po siya sa loob mismo ng sinagoga, sa templo, or minsan naman sa in the courts, sa palibot ng templo. Kaya doon po siya pumupunta. At ang ipinapamalita po niya ay siya mismo. Sinasabi po niya na ako, in John chapter 6 verse 51, sinasabi po niya na siya ang buhay, siya ang tinapay ng buhay. At kung sino man ang kakain sa kanya, kung sino man ang makikibahagi sa buhay ni Jesus, ay magkakaroon ng buhay. Sila po yung, sabi po niya dito, "I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This is my flesh, which I will give for the life of the world." Sinasabi po ni Jesus dito na siya po yung tinapay nga ng buhay. Sabi niya kung sino man ang kakain sa kanya, sa tinapay na yun, ibig sabihin kung sino man yung tatanggap sa ginawa niya, sa pag-alay niya ng kanyang buhay sa krus, ay magkakaroon ng buhay. Kasi sabi niya dito, buhay pa si Jesus dito nung sinasabi niya ito sa mga tao. Pero sinasabi niya sa kanila na ako ang tinapay ng buhay. I will give life for the world. Kung itong katawan kong ito, because iaalay nga niya, di ba? Kaya nga namatay siya sa krus para ialay ang buhay niya at totoo nga maging tinapay siya ng buhay. Kung sino man ang tatanggap sa kanya ay mabubuhay sa espiritu. At hindi na siya patay. Bakit po siya pumapasok sa mga sinagoga? Ang sinagoga po ay lugar ng pananampalataya.
Ang mga tao po doon ay nananamba sa Diyos. Pero bakit po doon ang pinapasok ni Jesus? Bakit po siya doon pumupunta upang mangaral, upang ipangaral ang buhay? Ibig sabihin, we read between the lines po, makikita po natin na yung mga nananamba na po yun ay patay. Patay sa espiritu. Patay ang mga kaluluwa. Kaya sinasabi ni Jesus na, ako ang buhay. Kung sino ang maniniwala sa akin, kung sino ang tatanggap sa akin, magkakaroon siya ng buhay. Upang makapanamba ang tao, kailangan po niyang tanggapin ang buhay. Kailangan po niyang mabuhay sa espiritu. Upang siya ay makakonect sa Diyos. Kasi sabi po yung binasa natin kanina, God is a spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya ang tao, yung mga nananamba po dito sa sinagogang ito, malamang po na hindi po sila buhay sa espiritu. Kaya kahit po nananambahan sila, hindi po dumarating sa Diyos ang kanilang pananamba because they are dead. Makita po natin ang example ng isang patay na buhay sa 1 Timothy chapter 5 verse 6. Buhay na buhay po ang babaeng ito. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Ang widow po na ito ay nabubuhay sa pleasure ng mundo, sa laman, sa layaw, sa luho ng mundo. At sabi dito na patay siya kahit pa siya ay nabubuhay. Malamang po na itong mga sinagoga po na pinapasok ni Jesus, ganito po. Ang mga tao ay nabubuhay. Buhay, kumikilos sila. Pero hindi po sila nananambahan sa katotohanan dahil hindi po nabuhay yung espiritu. Yung kaluluwa patay, walang espiritu ng Panginoon sa kanila. Kaya pumasok si Jesus at ipangaral ang buhay na makakamtan sa Kanya upang mabigyang buhay ang mga patay na kaluluwa. Ganon din po yung ginawa ng mga disipulo. Pag in the book of Acts, punong-puno ang book of Acts ng mga passages na sinasabi na pumasok si Pedro sa sinagoga, pumasok si Pablo sa sinagoga, sa Papos, sa Corinto, sa Salamis. Bakit po sila doon pumupunta? Dahil alam na alam nila, sila po kasi yung mga tao na nabuhay. At sa tingin po nila, yung mga iba na sumasamba, wala pong buhay, they are not alive in the spirit. Kaya sayang po yung pananamba. Kaya po, they went to everywhere. Pumunta po sila sa lugar-lugar. Hindi lang po sa Jerusalem, kundi sa labas po ng Jerusalem. Humayo po sila upang ipangaral po itong buhay na dulot ng Espiritu ng Diyos. Kasi po sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 to 16, ang hindi po buhay sa Espiritu, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are only discerned through the Spirit. Sabi po dito na ang mga bagay-bagay na espiritual ay hindi po tinatanggap ng taong hindi buhay sa Espiritu. Sa 6, ano lang po tayo. Okay. We're good na po, thank you. So, I just want, gusto ko lang makita po natin doon na ang kahit pa tinuturuan ako, halimbawa ako ay tinuturuan, linggo-linggo tinuturuan ako, kung hindi po ako buhay sa Espiritu, hindi po ako makakatanggap, hindi po ako makakaintindi. Hindi po ako makakaintindi. Hanggat ang napakinggan ko ay ang magandang balita at walang iba kundi ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo,
at pinamukha sa akin na makasalanan ako at kailangan kong tanggapin siya upang makalaya ako sa bihag ng kasalanan na ito, hindi po ako makakaintindi kahit pa tinuturuan ako ng commandments para tumupad, para tumugon. Hindi po, because it's very clear po doon, they are foolishness to those who are not alive in the Spirit. Those na walang espiritu ng Panginoon sa buhay nila, hindi po. It's just walang silbi, walang kakwenta-kwenta. It's just foolishness. Kaya importante po na unang-una muna, tanggapin natin. Paniwalaan itong magandang balita, itong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tanggapin siya. Unang-una, paniwalaan, tanggapin, at tanggapin siya sa puso. Because in Ephesians chapter 1 verse 13, sabi niya doon na maipamahagi tayo kay Kristo kung tayo'y nakapakinig at tinanggap po natin, pinaniwalaan po natin, at tayo po ay kanyang tinatakan ng Santo Espiritu. Yun po ay the seal of ownership. Tatak na tayo ay kanyang pag-aari. Tatak ng pagkahirang bilang pag-aari ng Diyos. At doon lamang po magkakaroon tayo ng isip na makakaunawa. Mauunawaan po natin yung mga tinuturo po sa atin. Unless we receive, unless we believe and we receive and we accept Him, buksan ang puso, tanggapin siya sa ating mga buhay, at siya na yung mangunguna, siya na yung he will reign in our lives, siya na yung magiging hari sa buhay natin. Dahil nga sinilyuhan na tayo, tinatakan na tayong kanyang pag-aari ng kanyang espiritu, saka pa lamang po tayong makakaintindi at makakasunod. Kaya sa gabing ito po, sa atin pong mga lagi pong nakakapakinig, hanggat hindi po tayo tumatanggap, we will never appreciate po itong ginagawa po natin. Naniniwala po ako na marami na po sa atin dito, sa inyo na po dyan, ang naniwala, tumanggap at umiintindi at namumunga sa mga buhay-buhay ang napapakinggan na salita. At kung meron man po sa atin pa dito ang hindi pa nakatanggap kay Jesus, tinatakan ng kanyang Espiritu Santo na buhay sa Espiritu upang makapanamba ng katotohanan naman, so that we will be able to worship in spirit. God is a spirit. Unless we become alive in the Spirit, hindi po tayo makakapag-ugnayan sa Kanya. Kahit yung mga panalangin natin, hindi po niya maririnig. Ang panalangin po ng isang tao na walang Espiritu ng Diyos sa Kanya, na pwedeng pakinggan ng Diyos, ay ang panalangin lamang ng pagsisisi. Pagtanggap sa Kanya. That's the only prayer that God can hear from sa hindi nananampalataya. Yung mga request, hindi po naririnig ng Diyos. If we are not alive in the Spirit, we cannot connect with God. Kahit pa panalangin tayo ng panalangin, pag hindi po tayo buhay sa Espiritu, bakit hingi tayo ng hingi, kahit samba tayo ng samba, para po tayong itong mga tao sa sinagoga na pinupuntahan ng mga disipulo, pinupuntahan ni Jesus. Bahay po ng sambahan ang sinagoga. Pero alam ni Jesus na walang buhay, kaya po doon siya pumunta. Sa mga sandaling ito po, in this time po ay marami pong sumasamba. I believe kahit sa panahong ito ay maraming sinagoga na dapat na pasukin ng Ebanghelyo,
ng magandang balita para ang pagsamba ay ma-direct sa tamang pagsamba. At walang iba kundi ang pagsamba ng isang buhay sa Espiritu. And again, paano tayo mabubuhay sa Espiritu? Kung napakinggan po natin ang magandang balita, ang ginawa ni Jesus, ang dahilan kung bakit po siya pumarito sa mundo, paniwalaan po yun, tanggapin po. At buksan ang mga puso, tanggapin siya sa ating mga buhay. At pag naipanalangin po natin yun ng buong-buo, taos-pusong panalangin, hindi po maramot ang Diyos para po tayo ay tatakan niya. Tatak ng ating pagkahirang bilang Kanya, bilang His own, bilang mga anak niya. At doon lamang po mag-uumpisa ang isang magandang relasyon kung saan tayo ay Kanyang napapakinggan. Kung tayo ay nananalangin, napapakinggan po niya. Kung tayo ay sumasamba, napapakinggan po niya. So, yun lamang po ang salita ng Panginoon na maibabahagi sa atin sa lahat na ito kung gaano po kaimportante ang mabuhay sa Espiritu so that we will be able to connect, makipagrelasyon at makipag-ugnayan. If we don't receive Him at hindi po tayo sisilyuhan, hanggang doon lang po tayo. Kahit pa sinagoga po tayo ng sinagoga, kahit samba tayo ng samba, pag hindi po pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, sayang lang po. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang tunay na pagsamba ay pinahintulutan ng Diyos na makaabot kahit po sa likod ng mga rehas po na yan. Pwede po tayong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan saan man po tayo naroon kasi sa puso po siya. Salamat Panginoon. Father, we thank you even for your word. Indeed, Lord, napakabuti mo, napakalawak ng pag-ibig mo. At tunay nga na you have made the way for us na mga patay sa aming mga kasalanan upang mabuhay sa Espiritu at kami nga po ay makapagsamba sa iyo, kami nga po ay makapag-ugnayan sa iyo, makipagrelasyon, Apo, Lord, at patuloy mo po kaming punan ng inyong kagalakan, ng inyong pag-ibig at ng inyong kapayapaan. Salamat po Panginoon, salamat po Lord, we just bless you even for your word. In Jesus' name, amen.